Noong gabing iyon, ang Baryo San Isidro ay bumulagta sa katahimikan. Tanging ang tunog ng hangin na humuhuni sa mga puno ng niyog at ang malalayong alon na dumadapo sa mga bato ang maririnig. Ang alat ng dagat ay humalo sa amoy ng dagta ng niyog at bumalot sa buong paligid. Parang ang lahat ay humihinga mabagal, mabigat at madilim. Sa lumang bahay na gawa sa kahoy, si Amara, isang 17 taong gulang na dalaga, ay nakaupo sa bintana, tahimik na inaayos ang sirang banig. Sa labas, ang malamlam na liwanag ng buwan ay dumadaloy sa mga katawan ng niyog. Binabaybay ang anino ng mga ito na para bang mga higante na nagbabantay. Ang kanyang lola Dencia ay nakahiga sa isang duyan na gawa sa kawayan. Binabaybay ang mga dasal. Ang tinig niya ay magaspang, parang alon na humahampas sa dalampasigan sa 10 oras ng gabi. Lola Dencia, makinig kang mabuti, Amara. Kapag nagbago ang ihip ng hangin at ang mga niyog ay humuhuni na parang umiiyak, iyon ang oras na magigising si Lilim. Hindi lahat ng bagay na nakabaon sa ilalim ng niyog ay nais matagpuan. Ngumiti si Amara. Iniisip na muling nagkukwento ang kanyang lola para matakot siya. Ngunit pagkatapos, isang mahinang tinig ang dumating sa hangin. Amara! Amara! Napalakas ang kanyang puso. Lumingon siya sa bintana. Walang tao, tanging ang mga dahon ng niyog ang kumakabog at ang liwanag ng buwan ay dumaan sa isang ulap na madilim. Lumabas siya sa beranda, nakapaa sa malamig na sahig ng kahoy. Muling narinig ang tinig, mas malinaw ngayon, parang isang tao na bumubulong sa hangin. Hinila siya nito patungo sa niyugan, ang taniman ng niyog ng kanilang pamilya. Isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan ng sinuman sa gabi. Hinawakan ni Amara ang kwintas na may mga butil ng mga hiyas sa kanyang leeg. Isang alaala mula sa kanyang ina bago ito pumanaw. Isang malakas na hangin ang dumaan. Ginugulo ang mga bubong na gawa sa dahon. Narinig niya ang tunog ng mga sanga na nagkakabasag at isang matandang niyog ang nahulog. Ang tunog nito ay parang kulog. Bumangon ang alikabok mula sa lupa, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa ilalim ng mga nabasag na niyog. Nakita ni Amara ang isang bagay na kumikislap. Isang bagay na gawa sa kahoy na kulay kayumanggi, natatakpan ng lumot at lupa. Nanginginig siya habang lumalapit. Ang hangin ay tila nagbago ng tono, humuhuni na parang isang lullaby. Ang lumang awit na lagi niyang naririnig mula sa kanyang lola tuwing gabi. Sa ilalim ng niyog, natutulog ang tagapagbantay ng lupa. Sa ilalim ng niyog, ang tagapagbantay ng lupa ay natutulog. Ang liwanag ng buwan ay suminag sa bagay na iyon at nakita niyang isang kahon na may mga ukit na disenyo, may hugis ng isang mata na nakabukas. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Lola Densaya ay lumabas. Ang mukha ay kulay abong puti. Lola Dencia bubulong. Amara, huwag mong hawakan ito. Iyan ang marka ni Lilim. Ngunit huli na. Hinaplos na ni Amara ang takip ng kahon. Isang malamig na hangin ang dumaloy mula rito at ang ilaw ng lampara sa loob ng bahay ay biglang namatay. At mula sa dilim, sumigaw ang isang buntong hininga ng isang tao malapit, malungkot, tinabukasan. Ang bayan ng San Isidro ay nababalot ng puting hamog. Ang tunog ng mga manok ay umaabot sa malayo, kasabay ng amoy ng mamasa-masang lupa mula sa niyugan. Matapos ang gabing hangin, nagising si Amara na may bigat sa kanyang dibdib. Parang may isang tao na buong magdamag ay bumulong sa kanyang tainga. Malinaw pa sa kanyang isipan ang kahon na yari sa kahoy, sa ilalim ng naplanan niyog at ang malamig na hangin nang siya'y humaplos dito. Bago pa man makapagsalita, dumating si Tomas, ang matalik niyang kaibigan. Simula pagkabata, anak ng tagapag-alaga ng hardin na may itsura ng pagkabahala. Tomas, Amara, narinig ko na ang niyog niyo ay bumagsak kagabi. Si Lola Dencia, okay lang ba siya? Amara, okay lang. Pero may isang bagay doon sa ilalim ng niyog. Isang kahon. Nasa loob,
May mga anting-anting, may mga simbolong hindi ko maintindihan. Laking gulat ni Tomas. Anting-anting, pumunta silang dalawa sa ilalim ng niyog, kung saan ang lupa ay bahagyang gumuhit pa. Nandoon pa ang kahon na yari sa kahoy, may bitak sa gilid. Sa loob nito, isang piraso ng anting-anting na yari sa madilim na tanso, bilog na may hugis ng isang mata sa gitna, at sa paligid nito ay mga sinaunang titik ng Tagalog na hindi mabasa ng sinuman. Nang sumikat ang araw, ang anting-anting ay kumikislap ng marahan. Parang may liwanag na sumisilip mula sa loob nito, hindi mula sa ibabaw ng metal. Nag-abot si Amara para hawakan ito muli, ngunit nahawakan siya ng matandang kamay ni Lola Dencia. Lola Dencia nanginginig na tinig. "Huwag mong hawakan." Iyan ang tanda ng bantay ng niyugan, ang kaluluwa ng tagapangalaga ng niyog na ipinagkanulo ng mga tao ng bayan. Daan-daang taon na ang nakalipas. Nagtinginan sina Tomas at Amara. "Tomas, bantay. Sino siya, Lola?" Tahimik na nag-isip si Lola Dencia bago huminga ng malalim at nagpakita ng matinding lungkot. Lola Dencia. Noong unang panahon, may isang dalagang pangalan Alunsina. Siya ang pinili ng mga kaluluwa upang maging tagapangalaga ng niyugan upang protektahan ang lupa at tubig mula sa kasakiman ng tao. Ngunit dahil sa takot, tinawag siya ng mga tao ng bayan na mangkukulap. Inilibing siya ng buhay sa ilalim ng isang banal na niyog. Kasama ang anting-anting na ito, ang kanyang dugo ay sumipsip sa lupa at ang kanyang kaluluwa ay naging bantay ng niyugan. Mula noon, ang sino mang maghukay o magtangkang hawakan ng banal na lupa ay ipaparanas sa kanila ang kanyang sumpa. Napansin ni Amara na parang kumikislap ang anting-anting. Ang liwanag mula rito ay tila isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na hininga. Sa buong bayan, mabilis na kumalat ang balita. Sinasabi nila na si Amara ay nakahawak ng anting-anting na sinumpa at magdadala siya ng masamang kapalaran sa San Isidro. Pagdating ng hapon, nagdala si Tomas ng lampara at dumalaw. "Tomas, natatakot sila, pero ako, hindi." Kung totoo man si Bantay, sigurado akong nais lang niya na may makinig sa kanyang kwento. Amara, malungkot na ngumiti. "Siguro nga, pero ako ay naririnig siya, Tomas. Kagabi, tinawag niya ang pangalan ko." Nang gabing iyon, humiga si Amara sa kanyang higaan. Naririnig ang hangin na dumadaan sa bubong, ang tunog ng mga niyog na parang mga boses na nag-uusap mula sa malayo. Sa pagitan ng panaginip at realidad, nakita niya ang isang dalaga na nakasuot ng puting damit, ang buhok niyang basa at ang mga matay malungkot at malalim, parang isang lumang balon. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang bunton ng mga nasusunog na bulaklak na niyog. Ang liwanag ay berde, malambot tulad ng usok, at binigyang liwanag ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang dalaga, "Amara, ibalik mo ang bagay na kinuha bago pa magbangon ang lupa." Sumabog ang apoy sa mga bulaklak ng niyog. Ang buong niyugan ay napuno ng kakaibang liwanag. Sumigaw si Amara, ngunit nang magising siya, umaga na. Sa kanyang mga kamay, may maliit na paso na bilog, nakapareho ng simbolo sa anting-anting. Ang dagat ng San Isidro ay laging tahimik sa umaga. Ngunit ngayong araw, nang magsimulang sumikat ang araw mula sa abot tanaw, biglang kumalabit ang mga alon. Parang balat ng tao na nagkakaroon ng goosebumps. Ang hangin ay humihip laban sa karaniwang direksyon. Hindi lumilipad ang mga sigal patungo sa dalampasigan, kundi paikot-ikot sa niyugan sa likod ng bahay ni Amara, kung saan ang isang matandang niyog ay nakatagilid pa rin sa buhangin. Si Amara ay nakaupo sa veranda. Ang mga mata niya ay puno ng mga itim na bilog mula sa magdamag na walang tulog. Ang panaginip na iyon ay parang totoo pa rin. Ang babaeng nakaputi, ang asul na liwanag, at ang bulong ng mga salita na parang isang matandang sumpa ng lupa. "Ako si Serena, ang anak ng dagat, anak ng alon, at biktima ng hangin." Ipinatong ni Amara ang kamay sa kanyang dibdib.
kung saan ang marka ng amulet ay bahagyang nakaukit pa rin sa kanyang balat. Sa bawat pagtibok ng puso niya, ang marka ay kumikislap ng kaunti, parang humihinga na kasabay ng kanya. Sa tanghali, dumating si Tomas na may dalang tuyong isda. Nang makita niyang malalim ang iniisip ni Amara, nilapitan niya ito at nagtanong, "Tomas, ayos ka lang ba? Parang puti ng mukha mo, parang wax." "Amara, nakita ko siya sa panaginip." Siya ang nagpakilalang Serena. Sinabi niyang siya'y inilibing ng buhay dahil pinaghihinalaan na siya'y may koneksyon kay Lilim. "Tomas? Serena? Hindi ko pa narinig ang pangalang yan." "Amara," sabi niya, "anak siya ng isang mangingisda na nawawala sa isang malakas na bagyo na nangyari 100 taon na ang nakalilipas." Nag-isip si Tomas ng saglit. May mga kwento sa baryo namin tungkol sa isang bagyo na ganoon. Maraming namatay, maraming bangka ang nalunod, at isang babae ang nawawala sa dagat. Nang marinig ni Lola Dencia ang pangalang Serena, nahulog ang kanyang pinagkakabitan na mangkok. "Lola Dencia," nanginginig, "huwag mong banggitin ang pangalan niyang yan sa loob ng bahay na to, Amara. Hindi siya basta tao. Siya'y isang sumpang hindi pa nakakapagpahinga." Ikinuwento niya na noong araw, si Serena ay anak ng isang mahirap na mangingisda at may tinig na kayang magdala ng mga isda sa pampang. Naiinggit ang mga tao sa baryo, kaya't pinaniniwalaan nilang siya'y gumagamit ng kapangyarihan ni Lilim, ang kaluluwa ng hangin, upang kontrolin ang dagat. Nang dumating ang malakas na bagyo, nalunod ang mga bangka at ang mga tao sa baryo ay inakusahan si Serena. Sinasabing siya ang nagpasiko kay Lilim upang maghiganti. Inilibing siya ng buhay sa ilalim ng isang banal na niyog sa tabi ng dagat, sa lugar na tinatawag nilang ang puno ng huling panata, ang niyog ng huling panata. Lola Dencia, sabi nila bago siya mamatay, nanumpa siya, babalik siya kapag hindi na nakikinig ang dagat at lupa sa tao. Nang dumating ang gabi, hindi makatulog si Amara. Kinuha niya ang lampara at naglakad mag-isa patungo sa dalampasigan. Ang mga alon ay kumikinang sa liwanag ng buwan at ang amoy ng alat ng dagat ay nakadagdag sa amoy ng dagta ng niyog. Ang hangin ng gabi ay dumaan sa kanyang buhok at dala nito ang isang awit na mahina. Sa ilalim ng niyog, ang panata ay di pa tapos. Sa ilalim ng niyog, ang sumpa ay hindi pa natatapos. Naglakad si Amara patungo sa matandang niyugan. Sa gitna nito, namumukod tangi ang isang mataas na niyog. Ang katawan ay paikot at matanda pa kaysa sa buong baryo. At ang mga ugat nito ay parang mga daliri ng isang dambuhalang kamay na sumisilip mula sa lupa. Isang pirasong kahoy na plaka ang nakasabit sa katawan ng puno. Ang puno NG Huling Panata. Bilang pagtapak niya sa puno, ang marka sa kanyang kamay ay kumislap ng maliwanag at ang hangin sa paligid ay biglang tumahimik. Sa isang saglit, narinig niya ang malalim na buntong hininga ng dagat, sumasabay sa isang malayo at pabulong na tinig ni Serena. "Amara, ang huling may dugo ng panata. Hanapin mo ang puso na nakabaon sa lupa, dagat. Kapag ito'y naibalik, saka lamang kami makakapagpahinga." Isang malakas na hangin ang dumaan at inalis ang apoy ng lampara. Bago siya mawalan ng malay, nakita ni Amara ang isang anino ng babae na nakatayo sa ilalim ng niyog. Ang mga mata nito ay kumikinang tulad ng buwan na nahulog sa mga alon. Nang magising siya, naramdaman niyang nakahiga siya sa basang buhangin at si Tomas ay tinatawag siya. "Tomas, Amara, hinanap kita buong gabi. Ano ang nangyari sa'yo?" "Amara, siya, si Serena. At sa tingin ko, alam ko kung saan magsisimula upang hanapin ang puso na nakabaon." Tumingin siya sa direksyon ng matandang niyugan, kung saan ang lupa ay parang gumagalaw ng marahan, parang may nilalang na gumigising. Ang langit ng San Isidro ay nagsimulang magkulay abo sa hapon. Ang alon ng dagat ay mas malakas kaysa karaniwan
At ang mga matandang niyog ay para bang yumuyuko na parang nais tumakas mula sa darating na bagyo. Hawak ni Tomas ang isang lumang dokumento, mga piraso ng papel na may dilaw na kulay at amoy amag. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Tomas, Amara, nakita ko ang diary ng lolo ko. Siya, ang punong bayan bago nangyari ang lahat. Tinutok ni Amara ang kanyang mata sa mga pahina ng dokumento. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Amara, lolo, ano ang isinulat niya tungkol sa lilim? Tomas, isang kasunduan. Siya at ang ilang tao sa bayan ay nangako na poprotektahan ang mga punong niyog at ang kaluluwa sa loob nito. Pero marami ang nagkamali ng pag-unawa, nagduda, at pinatay ang 3 kaluluwa sa ilalim ng punong niyog. Nakaramdam si Amara ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Ang hangin ay tumama sa mga dahon ng niyog at humaplos sa kanyang mukha, at narinig niya ang isang mahina, hindi malinaw na bulong mula sa ilalim ng lupa. Ibabalik mo ba ang panata? Babalik ba ang iyong pangako? Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kilig sa kanyang katawan. Itinuturo ni Tomas ang mga pahina ng diary, kung saan mayroong isang guhit ng sinaunang mapa ng niyugan, isang kuweba na nag-uugnay sa dagat na matagal nang nakalimutan ng mga tao sa bayan. Tomas, isinulat ng lolo ko, kung mababali ang pangako, ang bagyo ay magbabalik sa punong niyog at bubuksan ang kuweba. Iyan ang paraan ng kaluluwa para magbigay ng senyales. Pagkatapos ng mga salitang iyon, isang malakas na hangin ang dumaan at ang pinakamatandang niyog ay sumabog mula sa ugat, nagdulot ng bitak sa lupa. Sa ilalim ng niyog, lumitaw ang isang madilim na kuweba, malamig at may amoy ng asin mula sa dagat. Lumapit si Amara. Ang mga kamay niya ay nanginginig at naramdaman niya na ang marka ng anting-anting sa kanyang kamay ay kumikislap, parang may humihila sa kanya patungo sa kuweba. Amara, mahina, bulong. Serena, naririnig kita at gagawin ko ang lahat para maibalik ang pangako. Mula sa kuweba, isang himig ang umabot sa kanilang mga tainga, malinis, malungkot, ngunit may kasamang kapangyarihang nakakabighani. Ibabalik mo ba ang panata? Babalik ba ang iyong pangako? Pinikit ni Amara ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Alam nilang pareho ni Tomas na wala ng atrasan ang kuweba na nag-uugnay sa dagat, kung saan nakabaon ang puso ng pangako, ay ang simula ng kanilang paglalakbay upang alisin ang sumpa na matagal nang nakalimutan ng buong bayan. Ang bagyo ay pumutok, ang alon ay humampas na parang mga puting bula, ang niyog na nawasak ay nakabangin pa rin sa hangin, parang isang huling babala. Hinawakan ni Amara ng mahigpit ang kamay ni Tomas. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Tatakas tayo, hanapin ang puso na nakabaon at ibalik ang pangako para kay Serena, para sa bayan, at para sa atin. Ang hangin ay humihip sa kaharian ng mga niyog at ang tunog ng alon ay parang tibok ng puso ng dagat. Ang kuweba ay nagbukas, naghihintay sa kanilang mga hakbang sa mundo ng dilim, sumpa at kaluluwa. Ang madilim na yungib ng dagat ay bumukas sa harap ni na Amara, Tomas, at ang nakababatang kapatid na si Lira. Ang tubig dagat ay dumadaloy sa mga siwang ng mga bato, kumikislap na parang mga bituin na nakabaon sa ilalim ng lupa. Mabigat ang hangin, at ang amoy ng alat at basa na lupa ay nagdudulot sa kanila ng pangangailangan na mag-ingat sa bawat hakbang. Tomas, mag-ingat, malalim ang tubig, at maaaring may mga bagay na hindi natin alam na nakatago sa ilalim. Amara, kailangan nating magpatuloy. Naghihintay si Serena. Habang sila'y pumasok pa sa kaloob-looban ng yungib, natagpuan nila ang isang dambuhalang estatwa ng isang babae. Hawak ang isang prutas ng niyog na kumikislap, nakatayo sa gitna ng mababaw na lawa sa loob ng kuweba.
Ang liwanag mula sa prutas ng niyog ay dumadaan sa mga siwang ng mga kamay nito, naglalabas ng isang mahiwagang berdeng liwanag na tumatama sa kanilang mga mukha, parang isang paanyaya mula sa nakaraan. Lumapit si Amara, yumuko at tiningnan ang tubig ng lawa at siya'y nagulat. Ang anino na makikita sa tubig ay hindi ang kanyang mukha. Isang babae, may mga mata na puno ng kalungkutan, mga labi na bahagyang nakatikom, at ang buhok na sumasabog na parang alon ng dagat. Napagtanto niyang iyon ay ang kanyang nakaraang buhay, o kung hindi man, ang imahe ng isang tao na may koneksyon kay Serena, ang babaeng nakatagpo siya sa panaginip. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likod, at ang kaluluwa ni Serena ay nagpakita. Lumakad siya patungo sa tubig, magaan at maingat, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng liwanag. Serena, ang tinig na parang alon ng dagat. Amara, dumating ka na. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan na matagal nang itinago. Ang tubig sa lawa ay biglang naging isang buhay na salamin na hindi lamang nagpakita ng mga imahe, kundi pati na rin ang nakaraan ng baryo ng San Isidro. Ang mga tao ng baryo ay nagtipon sa paligid ng puno ng niyog. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at duda. Tatlong kaluluwa ang nakabaon sa ilalim ng lupa, puno ng puot. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa langit. Si Serena, ang dalagang anak ng mangingisda, ay nakatayo sa gitna. Ang mga kamay ay itinaas, ngunit pinaalis siya ng mga tao. Serena, mali ang kanilang pagkakaintindi. Natatakot sila. At mula sa takot na iyon, nabasag ang sumpa at ang lilim ay muling nabuhay. Kailangan mong makita ang nakaraan, Amara, upang maunawaan at maitama ito. Ramdam ni Amara ang bigat ng kanyang puso at nakiramay sa sakit ni Serena. Amara, bubulong. Gagawin ko ang lahat para ibalik ang sumpa. Hindi ko hahayaang may magdusa pa. Ngumiti si Serena. Ang mga mata niya ay malumanay ngunit puno ng kalungkutan. Sumunod ka sa akin at makita mo ang mga bagay na nakalimutan. Tanging kapag naunawaan mo, ang puso ng sumpa ay makakamtan ng kapayapaan. Ang mga imahe sa tubig ay nagsimulang magalaw, nahulog at nahati sa mga piraso ng mga alaala na kumikislap, na nagdala kay Amara at Tomas sa isang paglalakbay patungo sa nakaraan, kung saan kanilang masaksihan ang kasakiman, takot, at ang malupit na pagmamahal ng mga tao ng San Isidro. Ang yungib ng dagat ay umuugong sa tunog ng mga alon, at ang liwanag mula sa prutas ng niyog ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ibabalik mo ba ang panata? Magbabalik ka ba ng sumpa? Hinawakan ni Amara ang kamay ni Lyra at sumunod kay Serena, hindi na natatakot, kundi puno ng determinasyon at layunin. Noong gabing iyon, ang mga anino sa tubig, ang liwanag ng niyog, at ang tunog ng hangin ng dagat ay nagsanib na nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa kanilang paglalakbay. Ang hangin sa kuweba sa ilalim ng matandang niyog ay bumangon kasabay ng tunog ng alon na dumadapo sa dalampasigan. Ang liwanag mula sa probadong niyog ay kumikislap na parang asul na ilaw, naggagabay kay Amara at Tomas na pumasok ng mas malalim sa kuweba, kung saan ang tubig ng lawa ay sumasalamin ng malabong mga imahe ng nakaraan. Serena, ito ang tunay na kwento ng pangako na nakalimutan. Tumingin si Amara sa tubig at nakita ang mga imahe ng 100 taon na ang nakalipas. Ang mga malalagong niyog, ang mga tao sa bayan ay abala sa pagkuha ng langis ng niyog, paghila ng mga lubid, pag-uga ng mga niyog na nakakasira sa bawat puno. Serena, malungkot ang boses. Ang mga tao sa bayan ay sakim. Sobra nilang kinukolekta ang niyog. Dahan-dahang namatay ang gubat at nasaktan ang kaluluwa ng lupa at hangin. Sa eksenang iyon, isang batang lalaki ang lumitaw, si Dario, ang pinuno ng bayan, malakas, ngunit puno ng ambisyon. Si Serena,
mahinahon at matapang, ay nakatayo sa tabi niya, humihiling, "Huwag mong hayaang magdusa ang bayan. Hayaan mong protektahan tayo ng lilim. Huwag hayaang ang kasakiman ay makapinsala sa mga inosenteng tao." Tiningnan siya ni Dario. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal, ngunit pagdapo ng kasakiman at takot, isang alok mula sa mga banyaga na nais bilhin ang kagubatan ng niyog, si Dario, dahil sa ambisyon at kapangyarihan, ay pumirma ng kontrata. Si Rina umiiyak. Ang boses ay parang alon ng dagat. "Hindi mo kayang gawin yan. Ito ang pangako sa lilim." Pagkasabi niyon, sumabog ang liwanag sa loob ng kuweba at ang mga anyo ng tatlong kaluluwa na inilibing ay lumitaw. Tinitigan nila si Dario ng galit at hinagbis, at ang mga hiyaw ng kaluluwa ay umabot sa buong gubat ng niyog. Ang sino mang magpabaya sa pangako ay mawawala ang minamahal. Takot na takot si Dario. Pilit na niyayakap si Serena, ngunit siya ay nawawala sa asul na liwanag. Ang kanyang mukha malungkot na nakatingin sa kanya. "Napawi na ang pangako, Dario. Ang pagmamahal mo ay magiging sumpa." Ipinakita ng nakaraan ang bawat tagpo. Ang mga tao sa bayan ay patuloy na kinokolekta ang langis ng niyog, at ang gubat ay unti-unting namatay. Si Serena ay patuloy na nagmamakaawa sa kaluluwa ng kagubatan. Ang asul na liwanag ay umiikot sa kanyang katawan. Si Dario ay ipinagbili ang lupa, binasag ang pangako, ang sumpa ng lilim ay bumangon, ang matandang niyog ay naputol, ang tatlong kaluluwa na inilibing, at mula noon, ang sino mang magtaksil sa kagubatan ng niyog ay mawawala ang kanilang minamahal. Nang marinig ito, si Amara ay nanlaki ang mata. Naramdaman ang bigat ng pangako ng nakaraan sa kanyang balikat, at ang kanyang kamay ay patuloy na kumikislap ng marka ng anting-anting. Ngayon, naiintindihan ko na, Serena. Ang pagtataksil ni Dario ang nagpasimula ng lahat ng sakit, at ngayon, kailangan nating itama ito. Tumango si Serena, ang mga mata niyang kumikislap tulad ng dagat. "Tama. Ngunit Amara, hindi lang basta ibalik ang puso na nakabaon. Kailangan mong maunawaan ang puso ng tao upang makumpleto ang pangako. Tanging kapag ang kasakiman at galit ay nawala, makakapagpatawad ang kaluluwa." Ang bagyo sa labas ng kuweba ay humuhugong ng malakas. Ang alon ng dagat ay tumama sa mga pampang. Ang matandang niyog ay bumagsak at ang tubig ng lawa ay gumalaw ng malakas. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Tomas at Lira. Ang mga mata niya ay puno ng lakas ng loob. "Hindi tayo magbabalik. Hahanapin natin ang paraan upang maibalik ang pangako para kay Serena, para sa bayan, at para sa ating sarili." Ang malungkot na awit ni Serena ay umabot sa buong kuweba. Ang sumpa ng lilim ay naroroon pa, ngunit ang liwanag mula sa probadong niyog ay nagsimula ng magbigay ng gabay, parang ipinapakita sa kanila ang daan patungo sa pag-aayos at pagkakasundo. Ang gabing iyon sa San Isidro ay madilim, at ang hangin ng dagat ay humuhuni sa pagitan ng mga puno ng niyog. Ang yungib sa ilalim ng matandang niyog, ang puno ng huling panata, ay parang may buhay, nanginginig sa bawat hampas ng hangin. Ang asul na liwanag mula sa prutas ng niyog ay kumikislap, na nagre-reflekta sa mga basang pader ng bato, at ang dagat na dumadaloy ng marahan. Nakatayo si Amara, Tomas, at Lira sa harap ng matandang puno. Nararamdaman ang bigat sa kanilang mga balikat, parang ang nakaraan at kasalukuyan ay parehong bumagsak sa kanila. Nagpakita si Serena sa anyo ng isang asul na silweta. Tinuturo sila upang pagmasdan ang bawat ugat ng puno ng niyog na paikot-ikot. "Amara, nakakita tayo ng tatlong kaluluwa, pero parang may kulang pang isa." Pagkatapos niyang magsalita, isang madilim na anino, makapal at parang usok, ang dumaloy mula sa katawan ng niyog. Umiikot sa mga ugat nito tulad ng isang nilalang na may buhay. Ang asul na liwanag ay kumikislap sa anino, at napako si Amara sa nakita. "Tomas, iyan, si Dario." Tumango si Serena. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan. "Ang nagtaksil sa sumpa.
Ang kaluluwa ni Dario ay hindi pa matahimik. Ang sumpa ay naging sanhi ng kanyang pagbabago, naging anino na naninirahan sa matandang niyog. Tanging kapag natapos mo na ang sumpa, ang dilim ay magiging liwanag. Ang buong buwan ay sumilip mula sa ulap, nagpapalabas ng mga sinag na asul sa mga puno ng niyog. Ang tatlong kaluluwa mula noong nakaraan ay nagsimulang magising. Ang mga mata nila ay kumikislap ng kalungkutan sa dilim. Ang paligid ay sumasabay sa galaw ng hangin, at ang mga dahon ng niyog ay sumasabay sa isang malambing na bulong na parabang tinatawag ang pangalan ng bawat isa. Biglang kumalabit si Lira, ang mga mata niya ay malaki, at ang kanyang boses ay nagbago. Naging malinaw ngunit kakaiba, parang si Serena. Lira, Serena, dumating na ang oras ng pagtugon. Kailangan mong pumili at kailangan mong kumilos. Nagtinginan silang tatlo. Ang mga puso nila ay mabilis na tumibok. Nararamdaman ni Amara ang lakas ng sinaunang sumpa na dumaraloy sa mga ugat ng puno, parang gusto nitong hilahin siya sa isang ibang mundo. Ang katawan ng matandang niyog ay biglang namulaklak ng kakaibang mga bulaklak na may kulay asul na kumikislap, parang mga alon ng apoy na lumulutang sa hangin. Naglalabas ng liwanag na tumatama sa tubig ng lawa at sa mga mukha ng bawat isa. Ang amoy ng dagta ng niyog ay sumanib sa amoy ng maalat na dagat na nagdudulot ng kalituhan sa isipan. Serena, ang bawat bulaklak ay isang sumpa, isang bahagi ng nakaraan na naghihintay ng pagtubos. Amara, tanging kapag naibalik ang puso sa tamang lugar, magtatapos ang sumpa at magiging tahimik ang aming mga kaluluwa. Pumikit si Amara, iniabot ang kamay at hinawakan ang mga ugat ng puno, at naramdaman niyang unti-unting uminit ang marka ng amulet sa kanyang kamay. Ang tunog ng mga alon mula sa labas ng yungib ay sumanib sa tunog ng hangin, at ang asul na liwanag ay nagpatuloy sa pag-agos, lumilikha ng isang espasyo sa pagitan ng lupa at dagat, sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, kung saan ang huling desisyon ay kailangang gawin. Ibabalik mo ba ang panata? Magbabalik ka ba ng sumpa? Tahimik ang buong yungib. Tanging ang mga hininga ni Amara ang maririnig. Ang liwanag ng mga bulaklak ng niyog na kumikislap, at ang anino ni Dario ay naghihintay ng kanyang pagtubos. Ang gabing iyon, ang buwan, ang liwanag ng mga bulaklak, at ang hangin ng dagat ay nagsanib na nagpapahiwatig ng isang mahalagang pagliko sa kanilang paglalakbay. Tahimik ang gabing iyon sa San Isidro, ngunit hindi ito tahimik na mapayapa. Ang buong buwan ay nakabitin sa kalangitan. Ang pilak nitong liwanag ay tumagos sa mga matandang niyog, at ang mga anino ng mga puno ay bumalot sa lupa. Nagtipon ang buong bayan, tahimik na nakatayo sa paligid ng matandang niyog, ang puno ng huling panata. May hawak na kandila at insenso, at ang mga labi ng mga panalangin ay binibigkas sa kanilang mga labi. Lumapit si Lola Dencia sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at alalahanin. Lola Dencia, ang mga ninuno ko, sila ang nagbihag kay Serena sa ilalim ng niyog. Ikinulong ang kanyang kaluluwa dahil sa takot at inggit. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng mga maling ginawa nila. Nakapako ang mga mata ni Amara sa kanyang mga salita. Ang bigat ng kanyang puso ay hindi mapaliwanag. Nauunawaan niya na tanging sa pagpapatawad at sakripisyo lamang maaaring maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Amara, mahina, ngunit may determinasyon. Serena, ibabalik ko ang pangako. Palalayain kita, pati si Dario, at pati na ang buong bayan. Lumakad siya patungo sa gitna ng mga niyog, itinaas ang anting-anting, at ang liwanag mula dito ay nagsanib sa liwanag ng buwan, sumikat sa mga ugat at katawan ng bawat punong niyog. Binasa ni Amara ang pangako gamit ang sinaunang wika. Ang kanyang boses ay umabot sa hangin, sa alon, at sa mga dahon ng niyog na dumadapo sa paligid. Sa ilalim ng niyog, ibabalik ko ang panata. Sa liwanag at dilim, sa hangin at tubig, ang puso ay magiging malaya. Mas lumakas ang hangin, at ang mga bulaklak ng niyog na kumikislap ay nahulog mula sa mga puno.
Ang mga ito ay tulad ng mga patak ng liwanag, kumikinang sa mga mukha ni na Amara, Tomas, Lira, at ng mga tao sa bayan. Ang mga asul na bulaklak ay sumayaw sa hangin, bumuo ng isang bilog na liwanag na paikot-ikot sa paligid ng matandang niyog. Mula sa dilim, lumitaw ang anino ni Dario. Ang kanyang katawan ay nahahalo sa liwanag at dilim. Nakayuko siya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Si Serena, ang kaluluwa ng babaeng may hawak na probadong niyog, ay lumitaw sa asul na liwanag. Ang mga mata niyang kumikislap ngunit mahinahon. Serena, Amara, naiintindihan mo na. Ang pangako ay hindi lang para protektahan ang kagubatan ng niyog, kundi pati na ang puso ng tao, ang tiwala at pagmamahal. Pumikit si Amara at inialay ang buong puso niyang pagpapatawad sa pangako. Isang alon ng liwanag mula sa anting-anting ang kumalat. Pinalilibutan si Dario, ang tatlong kaluluwang inilibing, at si Serena. Ang buong kalawakan ay umugong. Ngunit hindi ito ang bagyo. Ito ay ang lakas ng pagpapatawad, ng mga pagsisising narinig. Ang hangin ay humina, at ang mga bulaklak ng niyog ay dumapo sa lupa, malumanay tulad ng ulan ng liwanag. Ang puso ng pangako ay muling nabuhay. Ang asul na liwanag ay kumalat sa buong kagubatan ng niyog. At ang dilim ni Dario ay nawala. Ibinalik siya sa kanyang anyo bilang tao. Ang mga tao sa bayan ay nagbuntong hininga. Ang mga mata nila ay kumikislap ng kapayapaan sa unang pagkakataon sa maraming dekada. Yumuko si Lola Dencia, at ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata. Lola Dencia, salamat sa inyo. Dahil sa inyo, ang pangako at ang kaluluwa ay nakatagpo ng kapayapaan. Ngumiti si Amara kay Serena, at ang asul na liwanag ay unti-unting naglaho hanggang sa ito'y tuluyang nawala sa kalangitan. Sa katawan ng matandang niyog, ang mga natirang bulaklak ay nagbigay ng malambot na liwanag, tanda ng isang pangako na natupad. Ang gabing iyon, tahimik ang San Isidro. Ngunit sa puso ng bawat isa, isang bagong pag-asa ang itinanim, na ang pagmamahal, pagpapatawad, at sakripisyo ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat ng nakaraan na matagal nang nakalimutan. Matapos ang seremonya ng pagpapatawad, ang matandang niyugan ng ang puno ng huling panata ay tahimik na mas tahimik kaysa kailanman. Ang buwan ay nakasabit sa kalangitan. Ang mga sinag nito ay sumasalamin sa dagat na kumikislap sa dilim ng gabi. Ang kaluluwa ni Serena ay nakatayo sa ilalim ng banayad na asul na liwanag. Ang mga mata nito ay puno ng pagninilay, at ang mga labi nito ay bahagyang ngumiti. Tahimik niyang itinaas ang kamay, kumaway ng marahan, at dahan-dahan siyang naglaho sa liwanag ng buwan. Iniwan ang paligid na puno ng kalinawan at katahimikan. Nagulat si Tomas at ang mga tao sa baryo nang tumingin sila sa dalampasigan. Ang tubig dagat ay umakyat at dahan-dahang bumaba. Iniwan ang buhangin na natakpan ng mga shell ng niyog, kumikislap na parang perlas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tomas, ito siguro ang himala. Ang lahat ay sobrang ganda. Nakatayo si Amara sa gitna ng mga puno ng niyog. Ang kamay niya ay may marka pa ng amulet, ngunit biglang nakaramdam siya ng pagkahilo at nawalan ng malay. Nang magising siya, nakaramdam siya ng isang walang katulad na kapayapaan. Wala ng mga bulong ng lilim, wala ng anino ng takot, tanging ang malamlam na hangin at ang alon ng dagat na humuhuni ng mahinahon. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang batang niyog na tumubo sa mismong lugar kung saan siya nakahiga. Ang katawan ng niyog ay baluktot, ang mga dahon ay bagong-bago at luntian, at ang itsura nito ay kakaibang parang mga kamay na nagdarasal. Itinaas ang mga sanga nito patungo sa langit. Yumuko si Amara at marahang hinaplos ang katawan ng niyog. Naramdaman niyang buhay na buhay ang puno at may dalang mensahe, isang paalala na ang mga bagay na nakalimutan, kung magagamot, ay muling babangon sa bagong anyo, maganda at buo. Dumating ang mga tao sa baryo, tinitingnan ang batang niyog, at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa.
at pananampalataya. Lola Dencia, ang batang niyog ay isang tanda ng muling pagkabuhay. Dahil sa inyo, ang sumpa ay natapos at ang San Isidro ay magiging payapa. Ngumiti si Amara at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni na Tomas at Lira. Tiningnan nila ang mga puno ng niyog na nakalatag sa ilalim ng liwanag ng buwan na parang isang banig ng liwanag kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtaglay ng iisang diwa. Sa liwanag na iyon, naramdaman ng buong baryo. Ang kaluluwa ni Serena ay tahimik na, ang sumpa ay natapos, at ang bagong pag-asa ay sisibol mula sa pagpapatawad at pagmamahal. Isang malumanay na hangin ang dumaan, pinapaalalahanan ang mga batang niyog na sumayaw, parang nagsasabi na ang San Isidro ay palaging poprotektahan, walang takot, walang sumpa. Ilang taon ang lumipas, ang San Isidro ay naging tahimik ngunit puno ng buhay. Ang matandang niyog, ang puno ng huling panata, ay muling nabuhay. Ang mga batang niyog ay tumataas na mataas, at ang mga asul na bulaklak ay kumikinang. Ang liwanag mula sa nakaraan ay tila patuloy na dumadaloy sa bawat dahon. Si Amara ay ngayon ay isang ganap na tao, naging tagapagsalaysay ng bayan, naglalakbay sa buong San Isidro upang ipasa ang mga aral ng katapatan sa lupa, paggalang sa kalikasan, at ang sinaunang pangako. Ang mga tao sa bayan ay nakikinig. Ang mga mata nila ay kumikislap ng paggalang at pangunawa. Amara, ang kwento ni Serena, Dario, at ang mga kaluluwang nagdaan ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay nagsisilbing paalala sa atin na ang pagmamahal, katapatan, at pagpapatawad ang pinakamakapangyarihang lakas na kayang magpagaling ng mga sugat na matagal nang natamo. Si Lira, na ngayon ay isa ng matandang dalaga, ay nakatayo sa tabi ng matandang niyog, inaalagaan ng bawat batang puno. Siya ang nagpatuloy ng pangako, nag-aalaga sa niyog, pinoprotektahan ang kapayapaan at ang espiritual na pamana ng bayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lakas, ng loob, ngunit sa likod ng bawat tingin ay ang pananampalataya at pagmamahal. Sa araw na iyon, ang hangin mula sa dagat ay dahan-dahang dumaan sa mga niyog, nagdadala ng amoy ng alat at dagta ng niyog. Si Amara ay nakaupo sa tabi ng dagat, pinapalakas ang mga bata sa bayan gamit ang kanyang malumanay na tinig. Kapag ang hangin ay dumaan sa mga dahon ng niyog, ang kaluluwa ay hindi nawawala, kundi natutulog lamang sa ilalim ng lupa. Makinig at igalang ang mga pangako ng ating mga ninuno upang ang puso ay magpatuloy na tahimik. Ang tunog ng hangin ay sumanib sa kanyang awit. Ang alon ng dagat ay parang isang kalmado na melodiya. Pinapalakas ang pakiramdam ng kapayapaan at pagninilay na nagdadala sa mga nakikinig sa isang mahimbing na pagpapapahinga. Tahimik ang San Isidro. Natapos ang kwento, ngunit ang espiritu ni na Serena, Dario, Amara, at ang mga kaluluwang nagdaan ay patuloy na buhay sa hangin, sa mga niyog, at sa puso ng bawat tao sa bayan. Nagpapaalala na ang pagmamahal, katapatan, at pagpapatawad ay laging magiging liwanag na maghahatid sa bawat henerasyon. Pagkamatapat at pagprotekta sa kalikasan. Ang kwento ay nagpapakita na kailangan ng tao na igalang ang kalikasan, lalo na ang mga puno ng niyog, simbolo ng buhay at kaluluwa ng baryo. Ang sinaunang sumpa kay lilim ay kumakatawan sa responsibilidad at ugnayan ng tao sa inang lupa, mga epekto ng kasakiman at pagtataksil. Sa pamamagitan ng pagtataksil ni Dario na nag-exploit sa mga puno ng niyog, ipinapakita ng kwento na ang kasakiman ay maaaring magdulot ng pagkawasak ng kalikasan at magdulot ng sakit at pagkawala sa komunidad. Pagpapatawad at pagbabayad ng sala, natutunan ni na Amara at ng mga tao sa baryo na tanging sa pamamagitan ng pagpapatawad at sakripisyo, maaaring maghilom ang mga sugatang nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi lamang nagpapalaya sa mga biktima,
kundi nagpapalaya rin sa nagkasala mula sa dilim ng sumpa. Lakas ng alaala at tradisyon, si Serena, Dario, at ang mga kaluluwa ay sumisimbolo sa nakaraang nakalimutan. Ang pagtingin sa nakaraan at ang pag-unawa dito ay tumutulong sa kasalukuyang henerasyon na mapansin ang kahalagahan ng pananampalataya, pagmamahal at responsibilidad, pag-asa at muling pagkabuhay. Ang batang niyog na tumubo matapos ang sumpa ay simbolo ng muling pagkabuhay na nagpapakita na pagkatapos ng lahat ng sakit, may liwanag at pagkakataon para magsimula muli. Pagkonekta ng mga henerasyon, si Amara, si Lira, at ang mga tao sa baryo ay naging mga tagapangalaga ng mga puno ng niyog. Ipinagpapatuloy ang sumpa na nagsisilbing simbolo ng pagpapanatili ng espiritual na halaga at kalikasan sa paglipas ng mga henerasyon, musika, kalikasan, at kaluluwa. Ang tunog ng hangin, ang mga alon ng dagat, at ang huling awit ng kwento ay nagtatampok na ang kaluluwa ay hindi nawawala, kundi patuloy na umiiral sa kalikasan at nagsisilbing koneksyon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.